Hello. So, continuation po ng ating discussion. Ngayon naman, ang gagawin natin is magre-render tayo ng isang tile or isang image na gagamitin natin as floor ng mismong panel natin. So, to start, let's go declaring yung tinatawag po natin na buffered image. Yun siya. So, yung buffered image, ginagamit natin siya kapag kumukuha tayo ng mga image sa resources natin and then ini-import natin sila sa mismong game natin. So, ang buffered image is direct siya nakikipag-communicate or nagsisave sa mismong RAM natin. Para kapag ni-render natin lahat ng design natin, mabilis yung process, hindi naglalag yung PC natin dahil sa RAM siya nagwo-work. So dito, ang pangalan ng ating buffered image variable will be stone tile. So ito yung gagamitin natin as tile ng mismong game natin. And then, copy ko siya and then paste. Ang gagawin ko lang, papalitan ko lang yung variable ko na tinatawag natin na pre-rendered map. So, gagamitin naman natin yung pre-rendered map para ma-occupy yung buong space ng panel natin. So, with single image, ipopopulate natin yung buong frame natin. Okay, so after nun, i-delete ko na to. Okay, so after that, ito rin, i-delete na natin. Okay, so pagkatapos nating i-declare ito, pupunta ngayon tayo dito sa ating game panel na tinatawag. So, sa game panel natin, magde-declare tayo dito ng try and catch kasi ilo-load natin yung mismong tile or yung image na gagamitin natin. So, as for try and catch, ang purpose naman ng try and catch, kagaya ng mga previous na na-discuss natin last semester, ginagamit natin yung try and catch, of course, to load yung mismong file. And then, ang catch naman natin will accept yung errors na marireceive. For example, kapag hindi nakita yung image or na-move yung image sa ibang folder, so yung catch natin yung magre-receive nun. So, di-declare natin yung try. Then, after ng declaration natin ng try, tatawagin natin yung stone tile natin. So, equal natin siya since image ang gagamitin natin. Di-declare natin yung image, input, output, or yung IO natin. Dot read, kasi magre-read tayo ng file. Then, after nun, declare natin new file. Then, sa loob ng new file natin will be yung directory ng mismong image natin. So, as you can see, nag-import ako ng image dito. So, ang gagawin ko lang is right-click ko siya, copy path. So, yun yung gagamitin natin or ito yung gagamitin natin. So, paste ko lang siya and then mapapansin nyo, nagka-red siya kasi guys, string po yung gamit natin. Kaya dapat meron siyang double quotation po. Okay? So at the end, of course, kailangan ng semicolon po yan. So ayan po ngayon yung magiging um, path ng mismong ano natin, ng mismong image na gagamitin natin. Then, let me rewrite yung stone tile natin. Then image.io, new file. Then check natin yung slash natin. Gawin natin back. Since iba yung color ng backslash natin, hindi siya nag-complement sa other colors ng string natin. So check natin baka dapat backslash yung gamit. Okay, so after nun, 1, tingnan lang natin yung kanyang 2, 3, and 4.
So let me rewrite it, guys. Image dot read. Yan. Tapos, di-declare ko ng new. Then, file. Yung URL. Ayun pa lang. So, kakopy ko ulit. So, teka lang. Ayan. So, okay. So, dapat nakalitaw tong path name natin. So, una natin yung string, kagaya ng ginawa ko ngayon. So, ayan siya. So, okay na ngayon yung mismong path ng ating stone or ng tile at ang mag-handle nun is si stone tile. Ngayon, dito naman, mag-declare naman tayo ng catch. So, obviously, ang catch natin is meron po siyang parameter. So, open and close. Then, sa loob ng parameter niya, ilalagay natin yung IO exemption natin. Ito siya. Tapos, create tayo ng variable na E para mag-handle sa mismong error po na marireceive natin if ever na hindi makikita yung file path na to or yung image sa file path na yan. Then, E dot print stack trace para sa magiging error po natin. So, yan ngayon, yung mismong pag-read ng file natin. So, sa baba ng catch natin, i-declare natin yung magiging function natin. So, ang function natin is build full tile map. Capital ko lang. Yan. So, yan yung magiging pangalan ng function ngayon natin. So, as you can see, error yan kasi wala naman tayong function na tile map. So, yan pa lang yung gagawin natin ngayon dito sa baba ng ating game panel. So, dito, magdi-declare tayo ng private, then void, then tawagin natin yung mismong function natin. Okay? Then, open tayo ngayon. So, as you can see, nawala na yung red niya kasi meron na tayo na-declare na build full tile map. So, i-code na lang natin dito kasi gusto natin mag-increment yung mismong um, tile map natin. Okay? So, una, gagamitin natin yung kinreate natin na pre-render map. And then, equal natin siya sa tinatawag natin na new buffered image. Okay? So, meron tayong parameter dyan. As you can see, width, height, and abort. So, ang ano natin, ang width natin will be yung screen width na kinreate natin dito. Ayun siya. Ito. Then, sa height, of course, yung screen height natin. And then, dito naman, magde-declare tayo ng tinatawag natin na buffered um, buffered image that declare natin yung type that hanapin natin yung ARGB, yung int. Ito. Ayan siya. So, again, nag-declare tayo dito ng pre-rendered map. Ito kasi yung gagamitin natin para ma-render natin yung buong tile sa mismong frame natin. So, syempre, kukunin natin yung width ng frame natin, yung height ng frame natin. And ang question, para saan si buffered image type in ARGB? So, ang ARGB, guys, is a alpha, yung RGB colors natin. Okay? So, bakit natin gagamitin yan? Kasi guys, si Java, hindi niya alam totally kung ano yung mga pixel na dinadala natin sa RAM. So, alam naman natin na yung pixel is a combination of colors or yung RGB natin. So, malalaman ngayon ng Java natin kung anong pixel yung tinatago natin sa mismong RAM natin para kapag ni-render natin siya, mabilis na lang mag-render.
Okay? So, yun yung purpose kaya meron tayong ganyan. Next is gagamit po tayo ng tinatawag natin na graphics 2D. So, dito gagamit tayo ng Gmap or variable na Gmap. Then, equal natin siya sa pre-rendered map natin that create graphics. So, kasi nga magke-create po tayo ngayon. Now, yung next part will be one of the very important part ng code natin will be yung incrementation or yung nested for loop natin para sa tile na meron tayo. So, una, declare tayo ng for. Then, declare natin yung int. So, let's go first sa tinatawag natin na row. Kasi still, we're dealing with rows and columns dito. So, row is equals to 0, semicolon. Then, row is less than sa maximum rows natin. So, yan ulit yung dineclare natin sa taas, yung maximum rows, maximum columns. Then, balik tayo dito, semicolon. And then, next na gagawin natin ay row plus plus for incrementation. Now, let's go naman sa ating pangalawang for loop. Okay, so ang nested for loop natin. So, for at this part naman, we will go sa column natin. So, equal muna natin siya sa 0. And then, column is less than sa maximum columns na meron tayo. Then, column plus plus for incrementation purposes. Okay? So, ngayon, gagamitin natin yung formula natin dito para makuha yung x and y. Then, yung multiply natin yung column sa tile size. So, int x is equals to column multiply by tile size. Okay, para makuha natin yung kanilang x and y. So, int y is equals to row multiply by, tile size. Okay. So, next is tatawagin na natin si Gmap para i-fill niya lahat doon sa frame natin. So, Gmap, ayan. Tapos, Gmap dot draw image ang gagamitin natin. Ayan, draw image. So, dito, papalitan natin si pre-rendered ng stone tile kasi siya yung may hawak ng mismong directory ng stone natin. Ito siya. So, siya ngayon yung tatawagin natin. Di-delete ko lang to. Okay. After nun, kunin natin yung X and Y. After nun, kunin din natin yung tile size, tile size. Okay. So, after nun, we will set it to null. Okay. So, para saan ba yung code na to? So, as we all know, yung stone tile natin ay ginagamit po natin siya para sa directory po natin. So, kumbaga siya yung may hawak ng image na to. Yan. Siya yung may hawak sa image na yan. Yan siya. So, yan yung hawak niya. Ngayon, si X and Y, course, si X guys, para makuha natin yung horizontal position ng mismong panel natin para makapag-start tayo ng drawing. While yung Y naman natin, ito naman yung vertical position ng mismong panel natin. So, itong unang tile natin, tile size will be yung width scale no ng image natin para mag-fit siya sa mismong grid natin. Next will be yung height scale naman natin. Para of course, mag-fit din siya sa mismong grid natin. Itong observer null naman na to, ginagamit siya usually sa animation. Pero hindi naman tayo mag-animate for now, kaya ang nakalagay ay null. Okay, so yan yung explanation ng code na yan. So ngayon, after that, dito ilalagay natin yung tinatawag natin na gmap
dispose. So of course, lahat naman after mag-drawing, after gamitin yung graphics 2D, ang sasabihin natin, i-dispose na natin yung mga materials kasi hindi na natin sila gagamitin kasi hindi na tayo mag-drawing. So kaya meron tayong gmap.dispose. So dito naman sa ating paint component, unang-una aalisin po natin muna ito. Yan. So ito lang yung ititira natin, yung super paint component at saka yung graphics 2D na meron tayo. Next, ang gagawin natin ay G2 or yung graphics 2D natin, magdo-draw image tayo. Ngayon, dito, tawagin natin si pre-rendered map. And then, yung X naman natin, set natin siya into 0. Then, yung Y naman natin, set din natin siya into 0. Then, yung observer natin, set natin siya into null. Okay? So, yan ngayon yung semicolon natin to. Okay? So, again, ulitin ko lang. G2 draw image is pre-rendered map. So, ito po yung may hawak ng buffered image natin or yung tinatawag natin na full image ng mismong game map natin. Next is meron tayong X and Y. Ito yung top left corner or ito yung para makapag-draw tayo ng image sa mismong panel natin. And the observer will be sometimes is used sa animation, but for now, wala naman tayong gagawin. So, we will leave it as null na lang po. Then after nun, of course, we're going to dispose yung mga ginamit natin dito. So, ngayon, let's check yung program natin. I-run natin siya. Yan, as you can see, okay, so hindi naman naka-scale kasi yan. Pero ito lang kasi yung sizes na meron tayo na dineclare natin dito. Ayan. Kaya kapag in-scale mo siya, of course, naiiwan talaga yung mga tile natin. Okay, so, pero yan yung example natin if we want to populate yung mismong frame or yung panel natin sa tile na meron tayo.